Hello, magandang tanghali sa lahat mga master. So, meron pala tayong natapos na sit up mga master. Ito ay sa deep well na sit up. So, ang ginamit ko pala dito na mga equipment ay yung bladder tank, saka shallow pump, meron ding pressure switch, EPC, tsaka winaringan ko siya ng magnetic contactor at tsaka breaker. So kung may maidagdag kayo mga master, pwede naman matulungan nyo ako kung anong kulang dito. Tsaka yung hindi pa nakatry nito, pwede naman kayo magtanong sa akin. So existing pipe pala to, no? Ito existing pipe to na nagawa na. So ayan, wala siyang lock, kaya tinalian ko na lang yung pipe para hindi siya mahulog. So ayan, dalawa yung tinali ko kasi dapat nakasiminto kasi yan, kasi para hindi mahulog yung pipe. So gumawa tayo ng paraan para hindi siya madaling matanggal. So magaan lang naman yan kasi blow lang yung gamit nila, pero hindi ko alam kung gaano kalalim. So ang setup pala natin ay ituturo ko step by step. So mula sa baba, nilagyan pala yan ng foot valve nung gumawa na nito. Yung sa ilalim, hindi akong gumawa niyan. Ang ginawa ko dyan dito, ito yung sa PPR. So ayun, so mula dito nilagyan ko siya ng kit valve para makita ko kung meron pa siyang tubig na nakalagay dito. Kasi pag mawala yung tubig dito, ibig sabihin nasira yung foot valve doon sa ilalim kasi wala nang pundong tubig dito. So ibig sabihin mahihirapan si pump na humigop ng tubig. So proceed tayo. Naglagay din ako ng union. So mula sa union, kasi para ito yung paraan na pag na-repair ka ng pump, pwede mo siyang tanggalin. So naglagay ko ng union. Nag-reducer ako ng 3/4 kasi 1 to. Number 1, saka pump, shallow pump. Nag 5-way connector, pressure switch, pressure gauge, saka nag EPC, saka ulit nag union para matanggal tong dalawa na to. Then pressure tank ako para tulong na rin patulak. So ang setup pala nito ay papunta to sa storage. Yan, ito papunta na yan sa storage. Doon punta natin. Yan. So itong pipe na to, ito yung papuntang storage. So nakakontrol yan ng float switch para pag nabawasan yung tubig, mag-trigger yung float switch. So aandar yung ating makina, yung pump. So ganun kadali ang setup natin. So mula sa taas, bumaba siya, nilagyan ko siya ng gate valve at saka check valve. So panigurado na rin yan. So ito pala yung wiring natin, no? Wala tayong service entrance cap, pero nilagyan natin siya ng 2 elbow para hindi makapasok yung tubig.
So ito na yung papuntang bahay, gravity sit up pala to. So ayan. So working na pala yan ngayon. So mula doon nagano siya dito. Naglagay yung may-ari ng filter. So hindi na pala binaypass natin kasi useless naman yung filter kung bypass ka pa, papasok din yung mga dumi. So kahit wala namang filter yan, tanggalin yung filter kung magpalit. Pwede naman aandar din yan kahit walang bypass. Kunin mo yung yung mga filter na marami ng dumi, pwede na lang ibalik yung 4 na filter na yan para magamit ulit. So hindi na kailangan bypass kung mag-repair, madali lang naman magtanggal ng niyan, filter. So ayun, yun galing doon, pumunta siya dyan, tsaka pumunta sa loob ng bahay. Ito na yun, papunta na yan dito sa loob. So ganun kadali ang setup natin, So ang wiring pala nito ay magnetic contactor at saka breaker. So yung wire doon sa pressure float switch, siya ang magti-trigger kay magnetic contactor na mag-on. So siya din ang dahilan na mag-off. So double purpose yung natin, yung protection. Meron tayong pressure switch at saka meron tayong EPC para kung walang mahigop, automatic siya magpapatay. So mas may maganda pang setup nito sa wiring, pero sa ngayon ito lang yung na-setup natin kasi ito lang yung availability at saka budget. So pwede naman din yung floatless relay. So ito lang sa ngayon muna. Salamat mga master.